So hello mga mi, welcome na naman sa panibagong araw. Buhay ko bilang sa full-time mom. So sobrang busy ang inyong mami. The other day na lang tayo mag-upload ng aking video. Kaganapan sa aking buhay bilang isang full-time mom. Ow! Oo, tumataba na naman ako mga me. Marami-raming mga okasyon ang nakadagdaan. Kaya sabi ko, susunod na lang magda-diet ulit. So, araw may mga birthday na naman. Susunod na buwan, birthday na naman ng anakis ko, ng bunso ko. Mag-iisang taon na ang aking baby. So, parang kailan lang. So, pas na naman ulit sa diet niyan. So, ito kami ngayon, mga May, maga. Ayan, ang aura namin dito sa bahay. Ang danging ganap na naman ang inahan nyo. Kakatapos ko lang din magugas ng mga bote. Ayan, nagpapakulo ako ng baka, mga May. Baka. Dahil mas mura pa ngayon ang baka kaysa sa baboy at manok dito sa amin. So magbaka-baka muna tayo ng ilang araw, mga me. Huy! At kasawa tayo sa baka, mga me. At ayan me, multitasking mga me. Pagkatapos kong magsaing ay pinaluguan ko naman si baby. So ito yung bote, inuna ko talaga hugasan yan para pagkatapos sa maligo ay titimplahan ko na siya ng milk para hindi siya magawa-ngawa. Yun naman ang batang iyan. Grabe, left yan. Gustong-gustong lagi nakadikit sa kanyang inahan. Ayan. Alam niyo mga mi, hindi na siya pwede talagang sipit-sipitin na kagaya dati, mga mi. Dahil ang bigat niya na ngayon. Di ba nga? Mag 1 year old na siya next month. So kay hirap-hirap na, mga mi. Ayan, pangiti-ngiti pa siya. Kahit sobrang inis mo na talaga, ay natutuwa ka na lang sa mga batang ito. Papalitan na lang talaga ng ngiti yung mga inis mo sa mga batang ite. Ayan. Fresh na fresh ang aming baby na dyan. Pero naman yung mga nakasabit na kuldero at mga kawali sa ilalim, hindi sila fresh dahil kulang sa kiss-kiss. Naku, saka na yan, mga me, pagkatapos na itong bahay sa pagkumpuni ng aming bahay. Pag nabusan na talaga yung sa taas ng kwarto naman, ay bahala na yung taas kung kailan naman ipapagawa. Saka naman pag may budget na. So, for the meantime, pagkatapos buhusan ng aming taas ng kwarto, ay maglinis-linis na akits dito, mga me. Maglagay ng konting aparador sa taas para naman isabit na yung mga nakatambak sa gilid-gilid, mga me. So ano naman ang inangalan mo dyan, te? Pagbigyan mo na rin siya. Ano pa ba yung ginawa ko? Sa labas, naglagay ako ng ice dun sa water na gagamitin ng aking trabahador ngayon. And then, after that, nagwalis-walis ako doon. And ito, i-prepare ko naman yung pang breakfast nila. So, ayan. At ito naman, pagkatapos naman ng sikas sa mga bata, ay sinunod ko na agad ang breakfast ng aking trabahador. So, 3 lang naman sila, mga me. 2 dyan ay matagal na dito, paulit-ulit itong gumagawa ng bahay. So, thankful ako dahil pag wala silang gawa ay pupunta sila dito. So, may gawa sila dito sa bahay. So, anyway, at mag-aros kaldo ako, mga me. Dahil kahapon ay naglumi naman ako sa kanilang breakfast. So, aros kaldo naman tayo ngayon. Meron kami chicken dyan, Sarah. At naito ko na yon. So, ito magbalat na muna tayo ng luya, sibuyas at aking bawang. Maya ako na kunin yung bawang kasi may bawang ako nakita doon na prito na, nalubog na sa mantika. Yun yung tuyo na bawang, mga me. So ayun, mga me, nakwento ko sa inyo sa nakaraang vlog ko ay nagkasakit nga ako. Tatong araw akong trangkaso, talagang sakit ng katawan, kasukasuan, mga laman-laman, mga ganyan, mga me. Parang COVID ang dating. Pero may panlasa pa naman ako, mga me. Alam niyo, makain ako ng kain. Pero syempre, kailangan pa rin tayong kumilos. Pero umiinom talaga ako ng gamot, mga me. At hindi masyadong nagkikilos ng ginagawa ko araw-araw. Hinay-hinay lang ba. Para gumalang agad dahil na namin pending na ginagawa. Kung sa day lang naman ang aasahan ay alam nyo naman, mga me. Garalgal, mga rough yung mga ginagawa sa buhay. Yung mga lutuan ko ay grabe. Mga mantikang nagtatalsikan sa lutuan. Ako sa gilid ng andun na ipon yung mga mantika. Mga sibo-sibo, Diyos ko. Man lang niya pinagpupunasan yung kanyang pinagluto
lutuan. So, ito mga me, yung aking ilalagay sa aking aros kaldo. Tugaw. Siyempre, lagyan natin ng laman-laman niya at meron mga buto-buto dyan para naman lumasa ang ating lugaw. Perfect pa rin yan mga me kasi medyo umuulan ngayon. Klima dito sa amin mga mi ay parang magpapasko pa rin at parang holiday pa rin mga mi yung klima ngayon, parang ang simoy ng hangin ay grabe, Pasko pa rin. So tingnan natin itong luya para naman lumabas ang kanyang aroma. Wow, aroma. Gustong gusto ko to itong lutuan na mga me, yung dating namin, rice cooker ba mga me? Kasi nga mabilis siya uminit, mabilis maluto yung paglulutuan. Ano ba yun? Pag ito yung gamit ko sa pagluluto ay mabilis ako nakapagluto kasi nga yun, mabilis siyang uminit agad. So ay sunod na natin yung garlic natin, toasted natin siya ng kaunti. Pagkatapos maghaluloy na ito yung may manok mga me, nilagay ko na agad yung bigas, binabad ko na siya agad sa tubig para malambot, para daw mabilis maluto. So ayan, halo-halo ko muna yan para naman yung lasa ng manok at saka yung mga ingredients natin dyan ay manuot sa butil ng ating bigas. For dalagay na tayo mga me ng butter. Ayan, kay bilis ng transition mga me, malapit na siya maluto mga me ang ating lugaw. So naglagay pala ako dyan mga me ng tanglad o lemongrass. So ayan na mga me, pakuluan pa natin to. Medyo bawasan lang ng kaunti ang sabaw. So for the go na yan siya. Pagkatapos ng lahat-lahat mga tanghali, ayan, nagising ng ang batang yan. Tapos kanina paliguan, ay nagbisip ako, ayan, nagising na siya. So for the luto-luto na naman ako na makakain namin. So for the karga na naman siya. Diba mga mi, ang haba na kanyang paan, hindi na talaga pwedeng buhat-buhatin sa pagluluto dahil hindi na kaya ng force kahit ba ang laki ng katawan ko. O diba, inamin talaga ang laki na ng katawan kasi medyo talagang tumaba. Hindi naman medyo talagang tumaba talaga ako mga me ng 3 kilo. Ilang buwan mong pinaghirapang magpapayat mga me, ayan, pagkain na naman. Tapos isang iglap lang ay ang laki talaga ng didagdag ng timbang, di ba? So ito pala yung ambience namin mga me, yung aming kwarto, ayan, dito sa taas, ayan yung itsura niya, ayan, ikot-ikot ko kaya dito kasi wala naman tayong itour, lang makasampay na mga kumot dahil inihian niya ni Ate Polly. So sa Ate Polly, ayan, for the sakay-sakay sa kanyang motosiklo. Medyo hindi na siya masyado natatakot. Ayan, napaandar-andar niya na. Susunod ay magaling na siya. Ibaba ko na yan siya. For the meantime ay dito muna ang kanyang motor-motor na yan. So si baby, ayan, ang kanyang paborito naman na panoorin. Alam nyo na yan. Hindi nagliligalag yung bata dahil alam niyang dito ako sa taas. So ngayon, hanggang dito na lang mga may ang ating video for today. Thank you for watching. God bless. Please subscribe my channel.